Samantala, tumanggi naman po si Senate President Tito Soto III na pumirma sa request na isailalim sa Witness Protection Program ang mag-asawang Diskaya. Git ng Senador, unfair yan sa mga Pilipino. Samantala, nagkasundo naman ang mga senador na ilipat sa Pasay City Jail si dating DPWH Engineer Bryce Hernandez. Si Daniel Manalastas sa detalye. Hindi pinirmahan ni Senate President Tito Soto ang hirit ni dating Senate Blue Ribbon Committee Chairperson Rodante Marcoleta na isailalim sa Witness Protection Program ang mag-asawang kontraktor ay nadadawit sa anomalya sa flood control projects. Ang mag-asawang Diskaya rin ang naglaglag sa mga kongresista, DPWH officials at ilang opisyal ng gobyerno na tumanggap umano ng kickback. Sabi ni Soto, hindi naman pwedeng makakuha ng proteksyon sa gobyerno pero marami umanong nakuhang pera ng bayan. Hindi raw patas ito para sa mga kababayan natin. Ang kailangan daw para maging isang state witness ay ibalik ang kinulimbat na kaba ng bayan at magsabi ng totoo. Kaso nga lang, hindi raw tugma ang sinasabi ng mag-asawang Diskaya sa Kamara at Senado. Ika nga raw ni Mayor Vico Soto, sinungaling sila. Nagkasundo ang mga senador na sa Pasay City Jail ilipat si dating DPWH Assistant District Engineer Bryce Hernandez. Pero bago nagkasundo, sinubukan muna ng ilang nasa minority block na maibalik sa Senado si Hernandez matapos itong ma-cite in contempt. Kasi insulto po sa atin yung sabihin may mangyayari sa kanya dito. Unang-una po, 24 tayo na lahat independent. Sinabi na rin po ng Senate President na ginagalang natin na independent ang Senate. Never naman po nagkaroon ng problema dito. Hindi po yan gawain ng Senado na mag-impluensya ng resource person. Never pa nangyari yan na huwag tayong basta-basta bumigay sa kanila dahil we should be independent. So what I did was I asked the speaker what he plans because we cannot allow that. I said he is under our custody and therefore he is in contempt in the Senate. Pag iniwan namin sa inyo, sabi ko, ibig sabihin niyan para namin pinawalan. Correct, Kaya Mr. hindi President. ako pumayag. Correct. So Correct. what I did was I asked the Sergeant at Arms to bring Mr. Hernandez to the PNP Custodial Center. Pero paliwanag ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson, may tinatawag na legal at physical custody. Sakaling kailanganin ng Senado si Hernandez, pwede naman daw itong dalhin sa Senado. If the House of Representatives will be needing him, they will have to ask our permission. They cannot go direct to the PNP and tell them to bring the person of Bryce Hernandez to the House of Representatives. And this is not a new rule, Mr. President. Si Senador Rodante Marcoleta, kinesyon din ang nangyari kay Hernandez. Dapat daw nakonsulta siya bilang chairperson ng Blue Ribbon Committee noon. Bakit po hindi man lang nakonsulta ang Blue Ribbon Committee? Kalabisan na po ba ang Blue Ribbon Committee noong araw na yon, Mr. President? In the evening, when the speaker called me, Senator Marcoleta was no longer chairman of the Blue Ribbon. No more, because we had already elected It was Senator already Senator Lacson. Lacson, yes. Ibig bang sabihin po, Mr. President, nawawala ng visa yung ginawa namin? Hindi. Ganun po pala. He's still in legal custody. Dapat po, Therefore, igagalang po kung ano yung aming iniwan. yes, Doon tayo magsisimula. Ang iniwan ninyo, cite in contempt. Hindi And po. legal Nasa custody legal of the custody Senate. na po ng, He was ng still House. under the legal ng, custody of ng the Senate. Mr. President, may I ask for a minute suspension? Session suspended. Kalauna, nagkasundo rin ang mga senador. Nilinaw din sa plenaryo na ang jurisdiksyon ni Hernandez ay nananatili sa Senado. It has never been the opposite. He was always under our legal custody. The Sergeant at Arms is hereby directed to transfer Bryce Hernandez to the Pasay City Jail as soon as possible. Panghuling hirit ni Senator Jinggoy Estrada na dapat ay maging mahigpit sa visitation hours kay Hernandez. Nanandawit din sa kanya sa flood control project anomaly. Daniel Manalastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.